Alam mo ba, partner, na may isang matinik na abogado na dumulog po ngayon sa Senado para po paimbestigahan yung mga bagay-bagay na nangyari po sa nagdaang 2022 o 2025 elections. Kaya makakasama natin ngayon ang magaling na dekano ng JMC College of Law, walang iba kundi si Attorney Israelito Torion. Attorney Dean, assalamualaikum, good evening sir, si Almar, estudyante po ninyo at ako po ngayong gabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood at nagsusubaybay nitong sikat masyado na istasyon. Good evening everyone. Yes sir. Sir, nasa Senado po kayo ngayong araw. Ano po ang ginagawa ninyo sa Senado at anong capacity po ang dala po natin sa Senate ngayong araw, sir? Yung kanina, that was in my capacity as the legal counsel po of PDP Laban. Kaya pumunta po tayo kanina para ipaabot yung ating pag-follow up doon sa aming August pa na letter for request for Senate investigation in aid of legislation in order to look into the irregularities committed in the last 2025 elections. So pinalo up natin yon at napareceive natin doon sa Senado. Opo, kamusta naman po, sir, ang atmosphere pagpunta po ninyo ngayong araw sa Senado? Maganda naman na na-receive yung letter sa opisina ni Senate President Soto at saka sa Blue Ribbon Committee Chairperson at saka President Pro Tempore Senator Lacson, at nagkakita din kami ni Senator Robin Padilla at Bongo. At nag-promise po sila na bibigyan nila ng atensyon at hanapan nila ng paraan na masimulan na yung investigasyon about this. Po, sir, bilang lead counsel, legal counsel po ng PDP Laban, marami pong mga negatrons sa social media nagsasabi na yung pong hakbang daw ng partido, sour graping lamang po dahil hindi daw matanggap yung pagkatalo. Oh? Totoo ba yun, sir, sa eleksyon? Hindi. Marami naman talagang nangyayaring kababalaghan ng eleksyon na yun na kailangan talagang imbestigahan, no? At kung sour graping pa yan, bakit Senate investigation lang at hindi election protest? Sana election protest yun. Kasi pero hindi rin ito downgrade yung mga nag-election protest. Pero dito kasi wala namang balak ang mga petitioners dito, sila Attorney Jimmy Bondoc, Attorney JV Hinlo, Pastor Apollo Siquiboloy, Attorney Vic Rodriguez na umupo just in case kung makikita na nanalo pala talaga sila. Ang gusto lamang nila ay isaayos itong ating election process para sa 2028 wala na masyadong problema, kasi ang dami talagang problema yung nakaraang eleksyon, yung online voting lang wala nga yan sa batas ginawa. Yung mga nawawalang mga mga balota, saan na yun? Na mga 6 million ballots yung nawawala, wala nang nangyari doon. Yung questionable procurement nung provider natin, bakit nagkaganon? At saka yung bakit yung resulta ibang-iba doon sa ating survey, doon sa ating expectation, dapat na ma-implement yung Section 31 of Republic Act 9369 na meron talagang manual counting in the precinct level. Maski na yung lahat na ng processes ng transmission ay electronic, pero kinakailangan na may data talaga tayo kada presinto. Makita ng tao kung ano ang boto, babasahin talaga ng mga BEI bago i-electronically submit para may hard data tayo kada presinto at ma-double check natin, triple check natin kung ano talaga ang resulta kada munisipyo, kada probinsya at kada rehiyon, para wala na ma-check na to kung may dayaan ba o may magic ba na nangyayari. Ngayon kasi na proseso, wala Wala tayong ganyan. Lahat computer, minagic lang yung mga numbers sa tingin natin. Opo, attorney, alam natin na napakatindi ng kampanya natin sa nagdaang eleksyon under the Duterte slate. At marami po ang mga nagsasabi na kung totoong walang dayaan, bakit daw nanalo si Senator Bato, si SBG, at si Senator Marcoleta, gayong revenge vote po ang ginawa ng mga Pilipino noong nagdaang eleksyon. Dapat hindi sila nanalo kung totoong walang dayaan. Hindi. Anong masasabi mo doon, Hindi. attorney? Maling-mali na analysis yan.
hindi lang sana dapat sila Senator Bato, sina Senator Bongo Mm. at saka si Senator Marcoleta ang nanalo. Dapat si Attorney Jimmy Bundok, si Pastor Apollo Sikibuloy, si Attorney Vic Rodriguez, si Attorney JB Hinlo, si Doc Mata, lahat 'yun panalo dapat. Pero ang nangyayari kasi yung mayroong over 7 million overvote. Oh, imagine 17 million senatorial votes na na-exclude. Wala man lang explanation bakit nagkaganon. Hindi naman siguro ibig sabihin na more than 17 million ang bobo dito sa Pilipinas na hindi marunong magboto ng 12 senators. So yung mga bagay na yan, kailangan yan imbestigahan. Yung mga mismatch between the ballot contents and voter receipts. Yung binoto nila, si Senator Raul Lambino nga, siya mismo, iba yung binoto niya, iba ang lumabas doon sa voter receipt. Bakit nagkaganon? Kailangan tingnan yun. Yung mga hijack electronic transmission of election returns na merong bago silang system na inintroduce. Yung dapat imbestigahan yun. Wala yun sa wala yun sa kanilang explanation. Bakit bigla na lang nagbago doon sa election itself? Lahat ng mga bagay na yan dapat may klarong explanation. And that can only be looked into via an honest to goodness Senate investigation. Ang mga balota na walang mga serial numbers. Paano natin ma-determine kung yung ballot ba talaga ay precinct specific? Na wala namang mga serial number ang balota. Tayo lang ang pinaka-unique na bansa sa buong mundo na ang balota walay serial number. Agkatunto. Opo, attorney, kaninong committee sana ninyo ni wini-wish na mahulog itong ating pong panukalang investigasyon? Doon sa electoral reforms or sa Blue Ribbon Committee. Yun ang pero sa electoral reforms, ewan ko kung sino na ang chairperson ngayon. Yun ang mag-head dito sa Senate investigation para maayos na itong ating electoral process because we claim to be a democracy. And in a democracy, the only way by which you can really choose your leaders is via election. Paano kung yung election process natin ay questionable? Di yung demokrasya din natin ay questionable kasi meron tayong mga leader na maski hindi natin inelect, naging senador na ngayon. Bigla na lang na nag-senador tayo na hindi natin pinili. Opo, sir, for the sake of conversation lang, be asking this in good faith dahil ito rin marahil yung magiging komento ng mga taga-kabilang parlor. Kung actionan, sasabihin nila, walang kwenta yan kasi alam mo naman, attorney, ang SP ngayon, Tito Sen, at ang pro tempore, Ping Lacson at chairman pa ng Blue Ribbon, ay mga manok po ng nagdaang administrasyon sa eleksyon. Tingin po ninyo, actionan po kaya nila itong hakbangan na ito? Sana. At tayo dudua tayo, nag-pray tayo palagi sa Poong May Kapal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malay mo, baka hindi sila patutulugin ng Poong May Kapal at makonsensya sila at they will decide one day to look into it. Kay para din kasi ang panahon kasi brother parang gulong yan Malay mo in the future tayo na naman ang nasa taas. Sila na naman ang nasa baba, 'di ba? Ayaw din nila siguro na yapak-yapakan lang sila at magic-magicin lang ang election returns. Para na rin ito kasi ang ginagawa natin ito. This is also for our children and our children's children so that our democracy would become stronger and the results of the election would become more credible and believable. Hindi katulad ngayon na masyadong maraming mga tanong na hindi nasasagot ng mga kinauukulan. Opo, mga tanong na hindi nasasagot at nababaon na lang sa limot. Pero, yun din, 2028 elections, presidential pa naman, is very, very fast approaching. Kung hindi ito aaksyonan ng Senate leadership, will it affect, sir, the credibility of the upcoming presidential polls come 2028? There is a great probability na yung credibilidad ng eleksyon ay magiging questionable system. I do hope yung COMELEC chairman natin, si Chairman Garcia, will also look into his legacy as a person and as a human being as the COMELEC chairman. Even if wala sigurong Senate investigation, perhaps
He can make a name for himself, no? To make it as his legacy to cleanse the election process because it is within his power and likewise within his power of his fellow commissioners, no? Sana maintindihan nila na itong ginagawa natin ay hindi ito para sa pang sarili natin. Hindi naman ako kandidato last election eh. Ang ginagawa natin ito para sa ating bansa, para sa future ng ating mga anak at mga anak ng ating mga anak. Sir, marami po nagtatanong sa ating comment section kung tainted na po ng pagdududa ang paparating na 2028 elections. Sangayon daw po ba sa batas ang magkaroon o manawagan po ng boycott elections? Dahil yung ano pa raw ang silbi ng eleksyon kung wala rin, hindi naman magiging kapani-paniwala ang magiging resulta nito, attorney. Hindi rin ako magpanig dyan. Kasi kung mag-boycott tayo, walang mayayari sa atin. Ang dapat nating gawain, let us meet the problem head-on. Kung may problema sa sistema, i-fight natin palagi katulad ng ginagawa natin. Dapat hindi tayo mawala ng boses. Kalampagin natin ang nasa gobyerno ngayon para they will be forced to take into action. No? Ang next kasi nito, international na natin itong panawagan natin. We will bring this to the United Nations, we will bring this to international bodies so that the international community will know and will understand that we are a democracy, yet the electoral process upon which our democracy is founded upon is tainted and questionable. And we will ask the international community to intervene and help us attain a true democracy founded upon clear electoral process. Yan, attorney, magandang gabi. Si Almar po ito. Sir, maiba lang po ako dito po sa ICC arrest warrant laban po kay Senator Ronald Bato de la Rosa kasi meron pong komento si Attorney Harry Roque. Sinabi niya po, and I quote, "Your warrant of arrest is out. Huwag ka pa-kidnap. Insist that you have the right to be brought before a Philippine court first." End of quote. Ano po masasabi po ninyo dito, attorney? Verified, no? May nagsabi sa akin, nandyan na nga, pero hindi rin ako mabigyan ng kopya. So, ang masabi ko lang dyan, salamat po sa information, pero wala pa rin confirmation. Isang tanong ko lang dyan, kasi yung question on jurisdiction is still pending in the appeals chamber. And it would be incongruous, no? Medyo questionable kung mag-issue yung ICC ng warrant of arrest, yung jurisdiction nila is still under question. So, kaya nga, I'm taking it, with a degree of caution kasi wala naman din akong choice. Kung hindi ko rin paniwalaan yan, baka magkatotoo. Madakip yung kliyente ko, di ba? So, si Senator Bato took it upon himself to protect himself kasi may history na kasi itong gobyerno natin eh. Imagine, pinadakip ang sariling citizen, pinadakip ang sariling national doon sa korting banyaga na hindi na tayo miyembro. At sa na-explain ko na yan, na tayo lamang ang kaisa-isang bansa, no? Na walang procedure, wala tayong legislation to effectuate surrender under Part 9 of the Rome Statute. Lahat po ng mga bansa ay meron silang batas kung paano po i-effectuate, paano i-implementa ang surrender process. I would like to cite an example. Canada, for instance, very detailed. Bago yung warrant of arrest ng ICC doon sa Canada, hindi yun siya effectual kaagad. Dapat magdaan ka muna ng korte doon and magdaan ng proseso. And ang Canadian courts would issue a Canadian warrant of arrest. Ganon din ang proseso doon sa Austria. Sa Austria, idaan din sa kanilang mga korte at mag-issue ng warrant of arrest yung Minister of Interior nila. Ganon din sa Germany. Lahat po dadaan ng proseso sa korte bago magkaroon ng German warrant of arrest. Wala pong ICC warrant of arrest doon na effective kaagad. Hindi sila self-effective. Kailangan pa sila i-transform into a local warrant of arrest. And this is also applicable to 50 other states. Kaya nga, overwhelming state practice po na ang cooperation mechanism ay isa sa batas muna, hindi po siya directly effective kaagad. Tayo lamang ang napaka-unique na country na maski wala tayong batas, sinurrender natin si Tatay Digong. Kaya nga sa pilit kong sinasabi palagi, maski anong English yung gamitin, whether under Article 59 or under Article 89 of the Rome Statute, or whether you will apply Article 8 of the Universal Declaration of Human Rights or under Article 8 and 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, bawal po
na hindi dumaan sa court process ang ICC warrant of arrest. Kaya nga po, ginagawa natin dito ngayon, nag-iingay talaga tayo kasi kailangan natin protektahan ng isang Pilipino, ang ating mahal na Senador De La Rosa. Attorney, tama po ba na manggagaling sa ombudsman yung anunsyo na meron ng warrant of arrest ang senador? Hindi po talaga tama yun kasi if you will read Article 11 of the 1987 Constitution, wala yun sa mga duties and responsibilities ng ombudsman. And besides, if you will read Article 87, paragraph 3 of the Rome Statute, yung mga processes po na ganyan, confidential yan. Hindi ko maintindihan bakit nagiging parang ICC spokesperson na si Ombudsman, with due respect to him, Ombudsman Remulla. Kasi supposedly confidential yan. Kaya tuloy, nakapag-isip tayo, baka ginawa yun kaya para matakot si Senator Bato. At natakot na nga. Siyempre, sino ba namang gustong kidnapin at ilagay doon sa banyagang korte? Para yung boto ni Inday Sara sa darating na impeachment complaint na ipafile yung February, liliit na. Yun tuloy ang iniisip namin. I do hope they will forgive us na baka ginawa ito kaya para magliit yung suporta ni Inday Sara sa Senado. Baka isusunod dyan si Senator Bongo na naman. Si Senator Bongo wala ding choice to protect himself. Walang klarong batas dito to govern surrender. Baka mapilitan din magtago. Hindi naman fair yan. That is uncalled for. And yung mga taong they will really be judged harshly in history. Mm-mm. Attorney, na banggit po si VP Sara. Meron kasing komento si former Senator Antonio Trillanes na kahit daw maging presidente pa si Vice President Sara Duterte ay hindi niya mapoproteksyonan si Senator De La Rosa dahil daw international commitment na natin yan, attorney. Pataka lang na siya sulti, with due respect to him, no? Taka lang yun. Doesn't he know that even the ICC Judge Prost, no, told us or wrote an article, no, that the surrender aspect under Article 89 of the Rome Statute is a vertical relationship between the ICC and the member states. And this is opposed to the horizontal relationship in extradition, which is a state-to-state equally. Kaya nga horizontal, vertical, doon sa ICC to the member state. Now, if we are no longer a member state, then the only basis by which there is a vertical relationship is through consent. And that consent is exemplified via treaty. Hindi na tayo member ng Rome Statute. Hindi na tayo member doon. So yung vertical relationship absent na. So wala na tayong legal obligation to surrender. Magbasa-basa naman siya para kung may time siya, para malaman niya. Eto nga, I already cited. More than 50 states have already transformed ICC cooperation mechanisms into local statutes. And as a matter of fact, Germany and France amended their constitution in order to, to absorb the surrender procedure of the ICC under Article 89. Tayo lamang ang walang ginawa. From 2011 to 2019, hindi tayo nagpasa ng batas para ma-accommodate itong surrender process. Di ba niya alam ni Senator Trillanes na under our 1987 Constitution, yung liberty of abode, hindi mo pwede i-violate yan without court order? Di kung dalahin mo siya doon si Senator Bato doon sa Netherlands, yung abode niya, yung residence niya, effectively changed. Wala man, hindi man dumaan sa korte. So in effect, there is even a need, some quarters would even advance the idea that there's even a need for a constitutional amendment in order for the surrender aspect to be accommodated within our legal system. So hinahinay siya sa pagsasabi. Baka kailangan lang niya mag-study sa JMC law para malalaman niya itong mga bagay na ito. Yan, attorney, at least malinaw. Dito naman po, attorney, sa isa pang patungkol nga dyan sa warrant of arrest ni Senator Ronald Bato de la Rosa, kasi merong payo si Senator Robin Padilla kay Senator Bato na wag susuko sa mga dayuhan. Meron po bang nalabag na batas si Senator Robin Padilla dito, attorney? Wala. Because in the first place, there is no warrant of arrest yet. And besides,
that warrant of arrest has not been transformed into a local warrant of arrest. Kung basahin nila Article 3, Section 2, hindi ba nila alam na yung warrant of arrest ang probable cause must be personally determined by a judge. O yan yung requirement ng ating warrant of arrest locally. Dito, meron bang judge, Philippine judge, na nag-issue ng warrant of arrest against kay Senator Bato? Wala. So in effect, hindi yan self-effectuating. Hindi yan siya automatically effective dito. I-transform pa yan siya into a local warrant of arrest, probably under Rule 39, Section 48, before it can be made effective here in the Philippines. So, walang nilabag na batas si Senator Robin Hood Padilla po. At least malinaw po. Attorney, isa na lang po on my part bago ko ibalik kay partner MJ. Marami kasi sa ating mga kababayan yun, attorney, na tila parang nawala na ng pag-asa kasi nga yung administrasyon, kitang-kita nila na ginagamit lahat ng makinarya para idiin, usigin yung mga Duterte at yung mga kaalyado ng mga Duterte. Para po sa ating mga kababayan na meron pong ganung mga pananaw, ano po masasabi po ninyo, attorney, sa mga nangyayari po ngayon dito sa ating bansa? Let us continue to pray. Pray to Allah subhanahu wa ta'ala that a miracle would happen, that He will intervene, that something will change for the betterment of our country. Kasi kung wala tayong pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, wala tayong patutunguhan. Tsaka mag-ingay pa rin tayo. Let us assert our rights, no? Hindi lang din tayo mangbastos, no? Kasi kailangan tayo respetado pa rin, kailangan yung respectful pa rin yung mga language natin. So long as we exercise our rights within the parameters of the law, we should do it, and we should always do it and effectively do it without ceasing and without surrendering any of our rights under the 1987 Constitution. Ito lang pong only country, ito lang po ang nag-iisang bansa na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipaglaban natin ito. Kung wala na tayong gagawin, tayo rin ang magsisisi. Tayo rin ang mag-sacrifice. So kailangan, let us continue to exercise our rights, no? Responsibly, and let us continue to fight for the betterment of our country. Po, attorney, last na lang doon po sa inyo pong naging hakbang ngayong araw sa Senado. Kung walang action, sir, ang Senate leadership, ano pong susunod niyong hakbang? Supreme Court na po ba? Meron na tayong ginawa sa Supreme Court. Nag-file na tayo ng petition sa Supreme Court, remember? Ako din ang nag-file nun. Mandamus yun. Mandamus to compel the Commission on Elections to implement Section 31 of Republic Act 9369, no? Yung manual counting. So kung wala pa rin dyan, ang pagtuunan natin ng pansin na may international arena, let us bring this matter to the United Nations, to the European Union, no, to the United States of America, so that they will somehow help us and convince this government to reform our electoral processes. Yan po ang direksyon na ating tatahakin at yan po ang ipropose ko sa PDP Laban para meron talagang tayong mga resultang makukuha nitong ating mga ginagawa para sa bayan. Po, inshallah, sir. Maraming salamat po sa inyong panahon at mabuhay po kayo.